Mga boss, narito na naman tayo para sa isang katuklas-tuklas na episode dito sa Tuklas Pinas. Sa ating huling episode, inyong nakilala ang pambansang sinupa ng Pilipinas, ang pagkakaiba ng isang library at ng isang archives na malaking kaibahan sa mga libro o dokumentong matatagpuan sa isang aklatan. Ang mga ito ay published at maraming kopya dahil nagsisilbi itong source of information sa isang pag-aaral. Sa archives naman, ang mga dokumento rito ay orihinal na kung saan ang mga impormasyon dito ay pangunahing source ng isang sulatin na makikita sa isang aklatan. Kaya ngayon inyong matutunghayan ang proseso kung paano na ang mga luma at bagong dokumento ay nagagawang pangalagaan at maging kapaki-pakinabang. Mayroong dalawang klase ng archives arrangement na malaki ang naitutulong matukoy ang mga dokumento. Ang tinatawag natin ay archives by provenance at saka by original order. Ang provenance, ang ibig sabihin niyan, ina-arrange namin ng records base dun sa pinanggalingan ng dokumento. Halimbawa, galing siya sa regional trial court, ang record. So, yung isang repository namin, puro regional trial court lang yon. Para pag may nag-request, alam namin kung saan kami pupunta kaagad. Tapos, alphabetically yon by region. At syempre, para tumagal ang buhay ng isang dokumento, preservation ng sagot. At dito rin nakapaloob ang lahat ng proseso na ginagawa upang pagtibayin ang dokumentong hawak ng National Archives. Ngunit kung ang dokumento ay marupok na o may sira, dito pumapasok ang proseso sa pag-restore at pag-conserve dito. We have to identify first the document that was sent to the archives, the preservation division. Tapos, iti-check mo dito kung anong klaseng document siya, kung anong year niya, kung anong nature of document na yon, at saka kung anong pinaka-physical condition niya. Titignan mo rin yung tinta niya. Baka yung tinta niya, yun ang nagbumubutas sa papel. Kasi nung yung tintang ginagamit, very acidic yan, na nakakabutas talaga sa papel. So, after ng pagination, lilinisan namin siya, which is we call surface cleaning or dry cleaning. Kasi, kailangan mong linisin ang isang dokumento. No? Kailangan mo linisin sa pamamagitan ng brush. Gagamit ka ng brush, parang yung brush nating pang sa barbero. Parang gano'n, Pwede ka rin gumamit ng bulak, pwede ka rin gumamit ng sponge, at saka yung vacuum cleaner na hindi masyadong malakas sumipsip. Gano'n. Ayan. So, after surface cleaning, iti-test natin kasi ang acidity ng papel. Ito bang papel na to ay acidic? Kasi alam nyo, ang acidity, yun ang malakas makasira sa papel. No? Kinakain niya ang papel, sarili niya, kinakain niya dahil sa acidity. So, we have to test the acidity of the paper or the ink. No? Ngayon, kapag na-test na natin ang acidity, siyempre, kailangan nating tanggalin yon. Kung talagang acidic siya, kailangan nating pigilan yon, i-de-acidify natin yung mismong document para bumalik siya sa dati niyang strength. Tinitignan din kung ang isang dokumento ay washable dahil maaari itong idaan sa washing process ng papel na kung saan inaalis ito ang dumi at naipapanumbalik ang dating kulay nito. Kailangan ding suriin kung ang tinta ay soluble dahil imbes na may ayos ang papel, maaaring mas masira pa ito. Pagkatapos yung tinta, kukunin din natin ng test. Pagkatapos, ilalagay na natin sa tubig na merong gamot. Yan. Yun ang umpisa ng tinatawag nating deacidification process. Pagtanggal ng acidity, internal and external acid. Matapos ang acidity test at marupok pa rin ang papel, gumagamit sila ng alternatibong paraan kung saan gumagamit ng Japanese transparent tissue paper na parang ilalaminate ang dokumento ay ipapagitan sa maninipis na tissue paper at gagamitan ng methyl cellulose paste upang mapagtibay ang dokumento. Isa pang paraan ay ang leaf casting repair. Gumagamit kasi tayo ng machine, ang tawag dyan ay leaf caster or leaf casting machine. Ito naman yung proseso na gumagamit tayo ng pulp, nakabuo tayo ng pulp ng linen at saka cellulose paper. Pinaghalo natin yon, tapos binlend natin para lumambot. Ngayon, ipapasok natin yung document dun sa machine para pag andar ng machine, may tubig, pag bababa ang tubig kasama na yung pulp, papasakan niya lahat yung butas ng
papel. After that, so meron tayong pagpapatuyo hanggang sa umabot yung book binding. Binabind namin yung dinisbind namin dati, no? Para ibabalik namin kung paano namin siya tinanggap, ganun din namin siya ibabalik. Isang institusyong kultural, isang institusyong saksi ng kahapon, atin nating pangalagaan. Nang sa huli, tayong mga Pilipino rin ang makikinabang.